Ito ang problema sa Pilipinas, mga tol. Paano natin didisiplinahin ang mga simpleng mamamayan kung wala ring disiplina, mga tol, yung mga napagkalooban ng kapangyarihan para mamuno sa isang komunidad, mga tol. Tulad na lamang nitong panonoorin natin. Ito pwede kayong magbigay no, ng sarili ninyong komentaryo, ng sarili ninyong reaksyon, mga tol. Dito sa lungsod ng Maynila, no, ngayong mayor na ulit si Isko Moreno, ay ipinagigiba, mga kapatid, ng City Hall ang mga bahay na itinayo, mga kapatid, sa gilid ng estero. Etong mga bahay na to ay ipinatayo daw ni Kapitan para maging bahay ng mga barangay official. Officials, mga tol, baga parang squatter area kayo doon. No? Posibleng maharap ngayon, no, sa patong-patong na reklamo ang mga sangkot sa pagtatayo ng mga bahay sa gilid ng isang estero sa Maynila na pinayagan ng kapitan para sa mga tauhan ng kanyang barangay. No? Pinademolish na yan ngayon. Pinademolish na yung mga bahay ng City Hall, mga tol. Panoorin natin to. Ito, bigyan natin to ng reaction Bigyan natin ng komentaryo. Real talk lang tayo, mga tol, no? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion. Ano ang masasabi ninyo rito? No, panoorin natin mula rito sa GMA. Posibleng maharap sa 24 oras. reklamo ang mga sangkot sa pagtatayo ng mga bahay sa gilid ng isang estero sa Maynila. Squatter, mga tol, no? Illegal, public property, ginawang parang subdivision ni Kapitan, no? At pinatayuan ng bahay para doon sa mga barangay officials. Nakikita naman natin yung ano niya, yung kanyang kalooban o saloobin, pero bawal ay bawal, illegal ay illegal. Na pinayagan ni Kap para sa mga tauhan ng kanyang barangay. Pinademolish na ang mga bahay. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinaggigiba ng Manila City Hall ang mga itinatayo pa lang ng mga illegal na bahay sa tabi ng estero sa Barangay 8 Tondo, Maynila. Concrete pa talaga, mga tol. Concrete pa talaga, no? May mga bakal, may mga hollow blocks. No, hindi siya yung tipong temporary. No, hindi ganoon ang dating niya, mga tol, hindi temporary. Mukhang permanent housing projects ang balak dito. Sinong gumastos ngayon yan? Kaninong pera yan? Ang mga bahay para pala sa 7 kagawad, 19 na tanod, barangay treasurer at iba pang opisyal ng barangay. Wow, Aminado naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin dyan. Yun naman pala Aminado, barangay 8. Aminado naman daw pala si Kapitan na illegal ang pagpapatayo niyan. So, explain, define illegal. Pag sinabi bang illegal, meron yang depende. 'Di ba? Meron ba yang depende sa sitwasyon, mga tol? Hindi 'di ba pag sinabing illegal, walang permiso. Kasi, mga tol, kung yung mga ordinaryong citizen, hindi sila pwede basta-basta magtayo ng bahay sa hindi nila lupa. Lalong-lalo na sa public property, sa bangketa, talagang de-demolish ka diyan, 'di ba? Palalayasin ka dyan, gigibain yung mga yung mga property mo. Actually, hindi mo nga property yun Bawal nga magtinda, di ba, sa mga bangketa. Tapos, biglang ganito no? Pero bakit pa rin po kayo nagtayo kung illegal po pala? Gusto ko naman po sana yung mga yung mga kagawad ko tanod na kahit maliit, mabigyan ng simpleng bahay na maliit. Wala bang mga bahay itong mga to? At maganda naman yung kalooban ni Kap, pero illegal pa rin Gusto niya mabigyan ng kahit maliit na bahay daw itong mga tanod, kagawad, mga tol. 12 bahay Treasurer. sana itatayo, nadagdag sa nakatayo ng 14 na bahay na pinagigiba na rin sa mga residente sa loob ng 7 araw. Ayun lang, damay tuloy sila. Malamang matagal-tagal na yung mga yan. Sobrang hirap na 7 araw bibigyan ka. Siyempre, hindi ka naman agad-agad makakakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Malinis naman po kami rito at hindi naman kami nung tatapon ng basura basta-basta Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nangutang kami tapos biglang gigibain. Sana po matulungan kami ni Mayor. Wala namang building permit. Ina-appropriate nila sa sarili nila bilang barangay official.
Hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinagkaiba yan sa land grab. Walang pinagkaiba yan sa land grab. Well, galing na mismo kay Mayor yun. Hindi rin umubra ang katwirang pasok ang mga bahay sa 3-meter easement o layo ng bahay sa estero. Eh yung ba lupang kinatirikan ninyo, inyo? It's not about the easement. It's public property. Sabi naman ng Kasi mga ganito kasi mga tol eh. Kung ang isang tao, uunawain mo yung kalagayan, merong gagaya dyan. Sasabihin niya, bakit siya pinagbigyan, ba't kami hindi? Pag pinagbigyan mo ulit yung isa, biglang may darating na bago. Bakit yun pinagbigyan? Bakit kami hindi? Wala rin kaming bahay. Pag bibigyan mo ulit yun, biglang may darating na naman hanggang sa mapupuno na yan mga tol. Mapupuno na yan. Diba? Ang kailangan lang kasi talaga mga tol is, alam mo yun, madisiplina. Kailangan talaga ng isang public officials na magiging magiging matibay. Hindi pwede basta-basta yung malambot na kawawa naman, wala silang pupuntahan, wala naman silang titirhan, mga ganyan, diba? Ang problema mga tol, kung pagbibigyan mo isa, dalawa, di pagbibigyan mo rin yung 100, 1,000, anong pinagkaiba nun? Diba? Kasi pag pinagbigyan mo yung iilan, magagalit naman sa'yo yung hindi mo mapagbibigyan. DILG Manila posibleng maharap sa reklamong abuse of authority at reklamong kriminal ang mga sangkot sa iligal na pagtatayo ng bahay. Grabe, abuse of authority sa kriminal, patong-patong reklamo yun Ito po yung pag-abuso sa kapangyarihan nila kasi ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para magtayo ng bahay doon. Pinagigiba na rin ni Yorme ang barangay hall na nasa gilid din ng estero. Dagdag niya, dapat wala nang nakatira rito dahil may nauna ng relokasyon ng mga taga rito. Yung zero barangay na yun kasi wala nang populasyon doon. Pinamumunuan nila yung sarili nila. Yung barangay hall nga na nakatayo rin sa bangketa, no, na nasa tapat ng eskwelahan, pinagiba rin yun Mahigit 1,500 ang residente rito sa tala ng City Hall at halos 700 ang mga botante. Malayo sa 5,000 populasyon na requirement kada barangay na nakasaad sa Local Government Code. Ipapanukala ni Yorme sa City Council na i-absorb na lang ng ibang barangay ang Barangay 8. Imumungkahi naman ng DILG sa Konseho ng Maynila na pagsamahin ng mga barangay na hindi pasok sa sinasabi ng LGU Code. Sa ngayon po kasi, ang Maynila, ang kanilang budget, on the average po, nasa 5 million lang po per barangay. At 55% po niyan ay sahod po kaagad ng mga barangay officials po natin, mga employees. Para sa GMA Integrated. Ngayon, saan ba nanggaling yung mga taong ito, mga tol? Ang problema din kasi mga tol, isa sa mga problema ng Pilipinas is yung pagkakaroon ng tinatawag na provincial rate at saka yung NCR rate, Manila rate, mga tol. Magkaiba ng sahod yan So yung ibang mga tao, nagbabaka sakali, kahit naman noon pa ganun na yung nangyayari, mga taga-probinsya, nagbabaka sakaling luluwas sila rito sa Maynila, dito sila makikipagsapalaran. Ang problema, yung iba nagtatagumpay, yung iba hindi. At sad to say, mas maraming hindi. At yun, doon nga sila nauuwi. Sa mga bangketa, estero, doon na sila naninirahan. Doon una kasi na pagbibigyan, kaya dumami ng dumami. Dumami na yung mga squatters area. Tapos kapag eto na, kailangan na silang palayasin mga tol, bibigyan sila ng pabahay. Ang problema, ayaw naman nila dahil walang kabuhayan, malayo sa pinagtatrabahuan nila. So isa yan mga tol sa nagiging problema. At mas pinipili na lang nilang manirahan sa estero, manirahan sa malapit sa estero, sa ilalim ng tulay, o manirahan sa mga gilid, sa mga bangketa. At least malapit sila dun sa mga pinagkakakitaan nila. So sa ganong sistema mga tol, parami ng parami na ipon. Hindi lang sa city ng Maynila mga tol, sa lahat ng mga syudad dito sa NCR o sa Maynila mga tol, ganyan, no? Manila, ganyan, Mandaluyong, lahat Diba makikita mo yan mga tol. Anyway, ano ang masasabi mo rito? Which is illegal, No, tatanggapin mo ba yung sinabi ni Cap? Alam niya naman daw illegal pero gusto niya lang daw mabigyan ng bahay. Yung kanya mga official, sabi nga ni Yorme, hindi na public service to Self-service na yan, no? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.